Sa pagsisimula nga po mga idol ng training camp ng Milwaukee Bucks, agad na nga pong nagbabala si Damian Lillard sa NBA sa mga teams ng Western Conference at Eastern Conference. Yan naman ang ating unang storya ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang gagawin nga pong power forward ni Coach Steve Kerr si Klay Thompson. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang laro sa semifinals ng Asian Games ng Gilas, Pilipinas kontra sa China. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Isang araw lamang nga po mga idol matapos ang ginawang media day ng Milwaukee Bucks, sinimulan na rin naman nga po nila ngayon ang day 1 ng kanilang training camp. Dito nga po ay nagsama-sama na sa unang pagkakataon sa loob ng court ang lahat ng kanilang mga players, especially ang kanilang starting 5 na sina Damian Lillard, Pat Connaughton, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo at si Brook Lopez. Literal, star-studded ngayon ang lineup ng Milwaukee Bucks. Kaya di na nga po napigilan pa ni Damian Lillard na mamangha muli sa lineup ngayon ng Milwaukee Bucks. Yes mga idol, sa pangalawang beses nga na pagkakataon, sinabi ngang muli ni Lillard na hindi pa siya nakakasama o nakakasali sa ganito kalakas na lineup sa kanyang NBA career sa basketball. Kaya nagpapasalamat nga po siya ngayon sa Milwaukee Bucks at pinapangako nga nito na hindi niya bibiguin ang kanyang koponan. At sa naging pahayag pa lang nga po mga idol, mukhang nagsisimula na nga talagang magbabala si Damian Lillard sa buong NBA sa West at sa Eastern Conference patungkol sa kung gaano magiging kadominante ang Milwaukee Bucks sa kanilang magiging laban. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang gagawin nga daw pong power forward ni Coach Steve Kerr si Klay Thompson. Gaya nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo dahil nga sa pagtatamo ng injury ni Draymond Green sa kanyang tuhod at sa inaasahang pagkawala nito sa kanilang lineup ng at least 4 hanggang sa 6 na linggo, napilitan nga po si Coach Steve Kerr na ilagay sa kanilang starting lineup ang kanilang mga players na sina Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins at si Kevon Looney. At kasabay nga po niyan, hindi rin naman nga ito ikinagusto ng mga fans ng Warriors gayong sobrang maliit ang kanilang lineup, lalong-lalo na ang kanilang backcourt tandem na sina Stephen Curry at Chris Paul na siguradong mahihirapan sa depensa ng kanilang kalaban. At mas ikinagalit pa nga po ng mga fans ang sinabi ni Coach Steve Kerr sa media na gagamitin niya at posibleng gawin niyang power forward si Klay Thompson sa isa sa kanilang mga rotation sa kanilang lineup kung saan kakailanganin nga nitong depensahan ang mas malalaki na manlalaro na posible rin namang maging kahinaan ng Golden State Warriors. Pero wag rin naman nga pong mag-alala gayong ang lahat nga po mga ito ay ginagawa lamang at eksperimento lamang kung saan tatanggalin nga nila ito agad kapag hindi gumana. Samantala, pumunta naman tayo sa ating huling storya sa 4 na posibleng Pinoy na nagpaayak sa China at ang naging laro ng semifinals ng Asian Games. Para nga po sa inyong kaalaman, ilang beses na rin naman nga pong tinalo at pinaayak ng Gilas Pilipinas ang Team China. Kaya hindi na rin naman nga ito bago para sa ating national team. Sa katunayan, una na nga po dyan ay noong 2014 FIBA Asia Cup bronze medal kung saan literal pinaayak dito ng Gilas ang China, especially ni Paul Lee gamit ang kanyang game-winning free throws. Sinundan rin naman nga ito ng 2017 FIBA Asia Cup matapos nila ditong talunin ang China sa pangunguna ni Terence Romeo na naging clutch
sa huling minuto ng kanilang laro. Habang tinambakan rin naman nga po ng Gilas Pilipinas ang China sa nagdaang FIBA World Cup matapos ditong mag-init ang kamay ni Jordan Clarkson. At sa paghaharap nga po nilang muli sa semifinals ng 2023 Asian Games, mas lalo nga pong naging mainit ang kanilang bakbakan. Sa katunayan, naging dikit nga sana sa simula ang kanilang laban. Gaya nga po ng inasahan, ginamit nga muli dito ni Coach Tim Cone ang kanilang signature play triangle offense sa pangunguna ni Justin Brownlee na siyang rason para umangat sa umpisa at syempre nanalo ang Gilas sa pagtatapos ng kanilang laban kontra sa China. Kaya dahil dyan, pasok na nga sila sa finals ng 2023 Asian Games. Yes, mga idol, si Brownlee nga po ang pang-apat na nagpayak sa China. So that's it mga idol, ang ating bagong video ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.